Narito ang mga headline news. Nung nakaraang linggo ay nagkaroon ng send of worship kay Assistant Deaconess Jonalie at ang kanyang pamilya patungong Zamboanga. Nung Lunes ay nagkaroon ng Manila Branch election meeting ang General Assembly Presbyterian Church. Bilang pagdiriwang ay nagkaroon ng Unity Anniversary Worship at Ceremony ang Philippine One Light Mission Church. Maayos ring natapos ang 23rd Philippine Remnant Conference sa taong ito. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message noong nakaraang linggo ay The Way, the Truth, and the Life mula sa John chapter 14 verse 6. Magandang araw! Narito ang OLMC News. Nung nakaraang linggo ay nagkaroon ng send of worship para kay Assistant Deaconess Jonalie at ng kanyang pamilya patungo sa Zamboanga. Nawa, patuloy natin siyang ipanalangin 24 hours na siya ay patuloy na mamuhay sa loob ng tipan at maging saksi na magliligtas ng Zamboanga na pinanghahawakan lamang si Kristo na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Nung Lunes ay nagkaroon ng Manila Branch election meeting ang General Assembly Presbyterian Church ng Pilipinas sa Southeast Asia Mission Center Church. Una munang nagbigay ng papuri at pagsamba ang mga miyembro na Reverend Pastor ng GAPC. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa naganap na meeting na ito. Nawa, patuloy nating ipanalangin ang General Assembly Presbyterian Church of the Philippines. Sa pamamagitan ng worship at ceremony ay ipinagdiwang ng Philippine One Light Mission Church ang ika-15 anibersaryo mula nung ito ay maitatag, gayon din ang anibersaryo ng mga system ministry ng ating simbahan. Sa Unity Anniversary Worship na ito, ay nagbigay ng mensahe si Reverend Wang Guanju na nagmumula sa Romans chapter 16 verse 25 hanggang 27. At sa pangalawang parte ng daloy ng worship at ceremony, nagbigay si Reverend Kim Yong-jin ng mensahe bilang welcome address. Sumunod nito ay nagbigay isa-isa ng congratulatory message ang lahat ng Reverend Pastor na dumalo bilang pagbati at pagkakaroon ng panalangin sa anibersaryo ng bawat system ministry na mayroon ng ating simbahan. Si Reverend Roel Juan para sa ika-21 taon mula nung ipadala ang pamilya ni Reverend Choi Taeyong bilang misyonary sa Pilipinas para sa pag-eebanghelyo. Para naman sa ika-15 anibersaryo mula nang maitatag ang Philippine One Light Mission Church ayon sa gabay ng Diyos ay si Reverend Park Kyung-mo. Gayon din, si Reverend Kim Song-yong ay nagbigay ng mensahe at panalangin para sa ika-15 taon ng isinasagawang ministry ng ating simbahan sa Mindanao upang mag-raise ng mga remnants at disipulo na itinago ng Diyos para magligtas ng TCK, NCK, CCK. Si Reverend Jang Jin-yok para sa ika-13 taon ng anibersaryo ng sistema ng Philippine Remnant Theological Seminary na nagsasanay ng mga pastor at missionary sa hinaharap na nakasentro lamang sa biblical evangelism. Para naman sa ika-11 taon ng Remnant Vision Academy School na may layuning palakihin ang mga remnant sa loob lamang ng tanging Kristo, tanging kaharian ng Diyos at tanging pagpuspos ng banal na espiritu ay si Reverend Wang Guanju. At si Reverend Delia Dalignok para sa ika-2 taon ng Tirano School 3-day weekend age na nagsasanay sa mga remnants na lumago bilang mga spiritual summit, skill summit at cultural summit sa pamamagitan lamang ng tanging gospel.
Pagkatapos magbigay ng congratulatory message ang lahat ng mga reverend, ipinakita at nagbigay ng papuri ang bawat department ng ating simbahan ng kanilang mga inihandang presentation at performance mula sa RVAS Baby at Kinder Sunday School Remnants, Tyrannus at Elementary Sunday School Remnants, High School, Senior High School at College Remnants, at hanggang sa young adult at adult. Nagpapasalamat tayo sa gabay, habag at pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa ating simbahan. Nananampalataya tayo sa Panginoon na ang ating simbahan ay matagal nang inihanda ng Diyos para sa misyon at pag-eebanghelyo. Nawa, patuloy tayong manalangin na ang Philippine One Light Mission Church at ang lahat ng sistema na mayroon ng ating simbahan ay magsilbing platform, watchtower, at antena na ipinapahayag lamang na si Jesus ang tanging Kristo. Ayon sa gabay at pagpapala ng Diyos, ay maayos na natapos ang 23rd Philippine Remnant Conference sa linggong ito. Ang 23rd Philippine Remnant Conference para sa taong ito ay may temang The Start, Process, and End mula sa Acts chapter 17 verse 1, chapter 18 verse 4, at chapter 19 verse 8. At ito ay ginanap sa Harvesters Mission Church sa Bulacan. Ang guest speaker para sa Leaders Retreat ay si Reverend Roel Juan. Sa Lecture 1, ipinahayag niya ang mensahe ng Leader Bartisan, Recreate the Leader Bartisan, Recreate the Faith of Leaders. At sa Lecture 2, ay mensahe ng Spiritual Summit, Recreate the Bartisan of Spiritual Summit, Recreate the Faith of Spiritual Summit. Pagkatapos ibigay ang lahat ng mga lectures, ay nagbahagi ng forum by team ang lahat ng mga dumalo. Sa hapon, ipinahayag naman ang dalawang special lecture. Pinahayag ni Reverend Park Young Mo sa special lecture number 1 ang mensahe ng 7 Bartisan, 7 Journey at 7 Guidepost. At sa ikalawang special lecture ay ipinahayag ni Reverend Kim Song Yong ang mensahe ng 3 Courtyards, 3-Day Weekend Age, Holy Meditation Movement Age. Pagkatapos ipahayag ang lahat ng mga lectures para sa Leaders Retreat, sa gabi ay nagkaroon ng prayer meeting ang lahat ng mga staffs at leaders para sa PRC. Kinabukasan, Biyernes, October 31, ay main conference ng PRC. At para sa main conference na ito, ang guest speaker ay si Reverend Wang Guanju. Sa unang lecture, ipinahayag niya ang mensahe ng My Gospel mula sa Genesis chapter 1 verse 27 hanggang 28. Pangalawa, ang lecture ng My Prayer mula sa Daniel chapter 6 verse 10. At sa huling lecture ay ipinahayag niya ang mensahe ng My Evangelism mula sa Mark chapter 3 verse 13 hanggang 15. Pagkatapos ibigay ang lahat ng mga lectures, ay nagbahagi ng forum by team ang lahat ng mga dumalo. Ang lecture ng Talent and Occupation ay ipinahayag ni Reverend Jang Jin Yok. Sa Economy and Offering ay si Reverend Kim Song Yong, si Reverend Park Young Mo para sa lecture ng Same-Sex and Opposite-Sex Relationship. At ang nagbigay naman ng lecture para sa preparation of future pastor and missionary candidates ay si Reverend Roel Juan. At sa pagtatapos ng main conference, ay binigyan ng Certificate of Appreciation ang lahat ng mga guest speaker na nagpahayag ng mensahe. Nawa, tunay na makatanggap tayo ng pagpapala at kasagutan mula sa mga mensaheng natanggap natin mula sa Leaders Retreat, Special Lectures at Main Conference. At nawa, tunay na i-check, confirm, at magkaroon tayo ng resolution at restoration na ang gospel ay maging my gospel, ang prayer ay maging my prayer, at ang evangelism ay maging my evangelism. At wala tayong ibang dapat na i-enjoy at ipahayag kundi si Jesus ang Kristo. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message nung nakaraang linggo ay The Way, the Truth, and the Life mula sa John chapter 14 verse 6.
unang ipinahayag sa mensahe na ang Diyos ay Espiritu. Pangalawa, ang kaligtasan ay magiging posible lamang kapag ang ating espiritu ay nanatili pa sa ating pisikal na pangangatawan. Sumunod, tanging si Kristo lamang ang daan upang makatagpo muli natin ang Diyos. Pang-apat, magkaroon tayo ng pananampalataya na ang Diyos ay kasama ko. At huling ipinahayag sa mensahe na huwag tayong magpapadaya kay Satanas, bagkus labanan natin siya sa pamamagitan ng tanging Kristo at sa pangalan ni Jesus. Announcement. Mamalasas ng hapon ay devotion worship ng mga deacon at deaconess. Mamalas 7 ng gabi ay online evangelism school ng Philippine Children Minister. Mula November 3 hanggang November 7, Lunes hanggang Biyernes ay training para sa mga tatanggap ng bautismo at ang i-charge rito ay si Elder Joy at Elder Mary Jane. At sa Sabado, November 8 ay interview patungkol dito. Sa susunod na linggo, November 9 ay 2025 Thanksgiving, Baptism at Communion Worship Service. Sa November 10, Lunes ay meeting ng mga Reverend Pastor ng GAPC sa Dito All Nation Church sa Parañaque. Mula November 10 hanggang November 13 ay Regional Church Ministry sa Laniera at Santiago. Sa November 13, alas 6 ng gabi ay Rodriguez Addiction Prevention Evangelism School. At sa November 17 hanggang November 20 ay RTS Evangelism School at Regional Church Ministry sa Mindanao. Nawa, sa linggong ito, tunay na tumayo tayo bilang mga evangelist at disipulo na magpapahayag na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.